Hi, good evening everyone. Welcome ulit sa ating devotions. For tonight, our topic is from the book of Isaiah, chapter 54, verse 7 to 8. Sabi dito, "For every moment I abandoned you, but with deep compassion I will bring you back. And a surge of anger. I hid my face from you for a moment, but with everlasting kindness I will have compassion on you, says the Lord your Redeemer." So dito, pinapakita ng Diyos na siya ay manunubos. God is a Redeemer God. Dahil ito dun sa kanyang sariling bayan na imbis na punishment yung ibigay niya, i-destroy niya sana yung kanyang bayan. Dahil ang kanyang bayan ay nagkaroon ng maraming kasalanan, nagsumamba sa Diyos-Diyosan, at lahat na yata ng mga luho or kalayawan ng mga tao doon ay ginawa na nila. Pero ang ating Diyos ay napaka-understanding. Kasi, imbis na punishment yung igawad niya sa mga tao sa sarili niyang bayan, ay tinubos niya. Kasi sa buong Biblia, mapapansin nyo na lahat ng topic doon, ang Diyos natin ay manunubos. At ang tema natin ngayon ay napaka-understanding. Kasi kapag pinag-aralan natin ang buong Bible, nandyan yung storya na ang Biblia ay very optimistic, na hindi mahirap intindihin dahil ang paglaganap ng kaharian ng Ebanghelyo at yung Great Commission ng Lord ay napakaganda. At kaya kung babasahin nyo ang Biblia, napakagandang intindihan. At ang konsepto na to ay napakasimple. Hindi mahirap, hindi pwedeng kailangang intindihin mo mabuti, nalaliman nyo. Kasi napakasimple lang po ng ibig sabihin ng Biblia. Na create na Lord, na fall, na parang nahulog sa kasalanan, at nagkaroon ng redemption, at pagkatapos ng matubos ay may perfection na mangyayari. So, hindi lahat ay kung pag-aaralan niyo ang Biblia, yung point dito is the master of the truth. Kasi maraming pwedeng imali sa mga sinasabi dito, pero kung iintindihin mo mabuti, yung pagsabog ng kaharian ng Diyos, yung pagtatagumpay ng Ebanghelyo at ng mga church at Great Commission, na madidiscern mo kung ano yung ibig ipahiwatig dito. Kasi pag inisip mo yung pag-asa natin mga Christians, yung hope natin, yung redemptive work ng Diyos. Kasi dapat yung nasa konteksto ng Biblia. Yung kapag inisip natin yung future at kabuuan ng Biblia, ay dito makikita ang lahat ng katotohanan. So, dapat maintindihin natin yung biblical na kailangan nating intindihin mabuti, kasi kung maiintindihan natin, napakabuti ng Lord na hindi lang dahil siya ay manunubos, kundi siya napaka-understand at mapagmahal na Diyos. Kasi lahat tayo mga kasalanan, tinubos niya. Imbis na magkaroon tayo ng punishment, ay
mas kinahod pa niya yung pagmamahal niya at understanding sa atin. Lalo na sa kanyang bayan sa Israel. Kaya makikita nyo na ang sarili niyang bayan niya ay hindi siya kalala. Kaya ang ginawa niya ang lahat. Pero ang sinukli pa rin niya ay imbes na puksain niya, i-destroy niya, pagmamahal, kaya tinubos niya ang kanyang bayan. So, ang ganitong katuruan ng Biblia, kung makikita mo na ang Diyos ay, kung makikita mo, tinubos niya ang mundo. Napakatakila ng ginagawa niya kasi walang ibang Diyos na puro pagmamahal. Kung may kasalanan ka, imbes na punishment yung ibigay sa'yo, ay pagmamahal ang isinusukli, ang ibinibigay. Kaya, let's understanding biblical, kasi napakaganda ng temang ito kasi kung maiintindihan nyo ang nasa Biblia, pag ang konsepto ng tao ay napakasimple. Sabi nga ni Pastor Rasan, hindi kailangan pahirapan mo yung sarili mo na intindihin mo yung pinakamalalim. Dahil ang ibig sabihin lang na to, ang paglikha dito sa ating mundo, ang creation niya, at yung mga tao nahulog sa mga kasalanan, kaya fall, tapos may redemption na naganap, at pagkatapos nun, perfection na lahat. So, understand biblical hope based on the story of the whole Bible. So, kapag may time po tayo, kailangan natin intindihin mabuti na basahin natin, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. At dito natin malalaman yung lahat ng magagandang katuroan at kabutihan na ginawa ng ating Diyos sa buhay natin. So, marami tayong matututunan. At sabi nga, ito yung manual ng buhay natin. Kaya kapag sa lahat ng ginagawa natin, magkaroon tayo ng oras na magbasa kahit paano, malaman natin yung mga nilalaman ng Biblia. Kasi isa ito sa Isaiah, isa ito sa konteksto na ang Diyos ay isang redeemer, manunubos. Kaya ang sarili niyang bayan tinubos niya kahit gaano pa makasalanan. Tutubusin ng Diyos ang mga kasalanan na tinubos ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil sa pagmamahal niya sa atin. So, the Redeemer God, ang Diyos natin manunubos, higit pa sa kasi hindi distraction yung dulot nito, kundi yung pagmamahal ng Diyos na tutubusin tayo. Kaya nga siya nagpapako sa krus dahil sa mga kasalanan natin. Kaya natubos niya lahat ng mga yung pag-ibig niya sa atin. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, tutubusin ko ang sarili niyang bayan. Katulad ng pagtubos niya sa mga kasalanan nating lahat. So, pinatunayan niya sa atin na ang Diyos natin ay Redeemer at napaka-understandable. Kasi dapat unawain natin na sa buong Biblia, ano pa yung pag-asa natin, mga Christians, base sa katangian ng Diyos. So, ang mga katuruan dito ay kailangan natin pag-isipan, pagbulay-bulayan kasi ang Diyos natin ay manunubos. The whole Bible is a story of redemption. Yung buong Biblia, ito ay istorya ng pagtutubos ng Diyos sa atin, lalo na sa mga kasalanan natin ginawa. Tinubos niya, kaya tayo naging malinis, kaya tayo naging
So, dapat i-absorb natin lahat ng mga nilalaman ng Biblia. So, hanggang